not endorse his mother to anybody else. Sinasabi niya, ito yung anak, ito yung nanay mo. So it is the duty and responsibility of every son, of every children to take care of their mother. Kaya kayong mayroon pang mga nanay, tawagan ninyo yung nanay kung hindi pa niyo tawagan. Ako wala na akong nanay. Meron akong mother-in-law, pero wala pa akong namatay na po yung mother. So kayong meron pang mga nanay, maaaring ilang buwan na ninyong hindi tawagan kasi meron kayong tampuhan or any other things. Now it's the time to call your mother. At ipadama ninyo sa kanila ang pagmamahal ng isang anak. Sa mga nanay naman, ipadama ninyo ang pagmamahal ng isang anak. You need this relationship. It was given by Jesus on the cross of Calvary. Jesus said, I am thirsty. Nauuhaw na po siya. Physically, yes. But he is more thirsty spiritually. Uhaw siya sa pag-ibig ng bawat isa. Uhaw siya sa kalina natin. Uhaw siya sapagkat during the time, he felt alone in the cross of Calvary. Parang nag-iisa siya, nothing. Wala siyang kasama. Kaya, sabi nga kanina ni Brother Finger, anong klaseng pagkakauhaw? Now, let us have the thirst. Tayo ang dapat mauhaw sa pag-ibig ng Panginoon. Dapat tayo ang will aspire for the love of Jesus. Tayo ang dapat mauhaw. And his final word, 7th word, 7 because it's perfection. Tapos na, sabi na, it is finished. When God said it is finished, it means everything was done, everything was fulfilled. He has done what is ought to be done. People rejoice kasi ang makasalanan ninyo ay bayad na. Tapos na, binayaran na ng Panginoong Hesus. Dapat magiging masaya na kayo. All you have to do is to go to God, to go to Jesus. And claim, dahil sabi nga kanina ni Brother Kuti, do not let the death of Jesus be in vain. Huwag natin pong sayangin sa ating mga buhay na ang pagkamatay ng Panginoong Hesus ay mabaliwala. After all his death, ang puntahan natin ay impyerno, payag kayo? No? After his death, na lahat tayo ay masaved sana, ang napuntahan natin ay impyerno, that should not be. We should know, we should claim in our heart, we should go near to Jesus. Because He have already done everything. Wala na tayong dapat gawin pa. There's nothing for us to be done but to accept Jesus as our Lord and Savior. Accomplished. Fulfilled. Finished. Amen? So let the death of Jesus be complete in our heart. Kaya natin ang kanyang pagkamatay, ang kanyang sakripisyo ay magiging kumpleto sa ating mga puso. Panahon na, mga kapatid, na we should change. Baguhin na po natin ang ating mga buhay. Alam ko po na ang Diyos lang makapagbago, but sabi nga kanina, ikaw lang ang Diyos nakakaalam sa mga deep secrets in your life. Huwag nating hayaan itong mga sikreto na ito ang siyang maging dahilan so that you will not be granted entry into heaven. God is good. Kung kaya niyang magpakamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan, kaya din niyang patawarin tayo sa ating kasalanan pag tayo ay lumapit sa Kanya. Amen. Just think of it, church, no? Pag sa isip niyo, hindi na ako mapapatawad ng Panginoon kasi ang kasalanan ko ay napakalaki. That's a wrong thinking. Yan ay deceiving tactics ng kaaway so that we will not go near to Jesus. Jesus has sacrificed His life. Buhay niya ang kanyang ibinayan para lang tayo ay maligtas. So today, lahat po tayo, let us renew our vow to the Lord. Amen? Sige po tayo po.
Father God, thank you for your